Nakatulog ka ba ng maayos, Rose? Nagulat ako sa sinabi niya. Sir? Saad ko? Sabi niya kasi sa akin noong bago pa lang ako dito na bawal tawagin by name ang mga katrabaho kapag andito sa office. Oh, I mean, I'm asking you as a friend, not as your boss. Yes, sir. Ikaw po ba? Nakatulog ka ng maayos kagabi? Yes, if you don't mind, gusto mo bang mag-lunch tayo sa labas mamaya? Sorry, sir. Gusto daw akong makausap ni Mr. Santos mamaya eh. Maybe next time, sir? Okay, I'll ask you again next time. Tumunog ng elevator na sign na andito na kami sa floor namin. Pagpasok ko pa lang sa office ay agad ko nang trinabaho ang mga gawain ko. Adrian's POV. Nakasimangot na pumasok si Mr. Valdez sa office ko. Nilapag ko sa mesa ang hawak ko na files at tumingin sa kanya. Oh, hindi ba pumayag si Miss Castro? Hindi po eh. Iniangat niya ang mukha niya at gulat na napatingin sa akin. Nakita kita kasi kahapon na nagsisearch ng magandang restaurant. Si Miss Castro lang naman ang naiisip ko na isasama mo eh. Wika ko. Bigla naman akong napangiti nang namulang mga pisngi niya. May pag-uusapan daw sila ni Mr. Santos mamaya, kaya hindi daw siya pwede ngayon. Just tell her that you like her. Sige ka, mauunahan ka ni Mr. Santos. Tumayo ako at lumapit sa kanya. I don't like, no need to deny it, Clarence. This is my advice to you as your friend. Ngumiti siya at tumango. Glyza's POV. Kanina pa ako kinakatok ni Mami. Nasa sala daw kasi ang mga Suarez at gusto akong makita. Nabalitaan kong kasalan na binabalak nila. Pinabigay na rin sa akin ni Daddy ang papers na pinapapirma niya sa akin para mapawalang bisa ang kasal namin ni Adrian. May kumatok ulit sa pinto kaya napatingin ako. Anak, Glyza! Lumabas ka na, iha. Magagalit ang daddy mo kapag hindi ka lumabas. Wika ni Mami. Ayoko po, Mami. Pakisabi po sa kanya na sila na lang ni Mr. Suarez ang magpakasal. Total sila naman ang nagkakaintindihan. Anak naman, nag-aalala na ako sa'yo. Excuse me po, Mrs. Rivera. Can I talk to your daughter? Rinig kong saad ng isang lalaki sa labas. Sige, Andrew. Try to convince her, iho. Wika ni Mami. Rinig kong yabag na pababa ng hagdanan namin. Kasunod nito ang pagkatok ulit sa pinto ko. Glyza, papasok ako. Wika ng binata tuluyan ng binuksan ng pinto. Agad niya itong isinara at tumingin sa akin. What are you doing here? Wika ko sa kanya. Hinila niyang upuan na para sa study table ko at umupo. Are you okay? Unang tanong niya. Yes, I'm okay. Saad ko. Umupo ako sa kama at tumingin sa bintana. Did you sign the papers? Tumingin ako sa kanya at nakatingin siya ngayon sa 2 peraso na bond papers na nasa mesa ko. No, I didn't. At wala akong plano na pirmahan yan. Wala akong pakailam kung ano ang tingin niya sa akin ngayon. Alam ko rin naman na hindi mo pipirmahan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang ganda pala ng view mo dito. Mas maganda pa dahil kitang-kitang moon dito. Wika niya habang nakatingin sa buwan. Mahilig ka ba sa buwan? Tumayo ako tumingin rin sa bintana. Oo, simula nung bata pa ako'y nakahiligan ko ng panonood sa buwan. Maganda rin naman ang buwan, pero mas mahilig talaga ako sa sunrise at sunset. Nagulat ako kasi bigla siyang tumingin sa akin na may seryosong muka. I like you, Glyza. Diretsang saad ni Andrew. Ha? Hindi ko alam kung pinagtitripan niya lang ba ako o totoong sinasabi niya. May pagkakataon na gusto kong ituloy ang kasalang to. Sa lahat ng utos sa akin ni Daddy, ito lang ang nagustuhan ko. Pero naisipan ko na ayokong maikasal na ako lang ang nagmamahal o kung ako lang ang interesado. Alam ko naman na mahal mo si Adrian at hindi yun magbabago. Gusto kita, Glyza. At dahil sa mahal kita ay nais ko rin na maging masaya ka. Kahit hindi ako parte nun. Hindi ko mapigilan na masaktan para sa kanya. Nararamdaman ko na totoong sinasabi niya at iyon talagang nararamdaman niya. Inalis niya ang tingin niya sa akin at lumapit sa kama ko. Hinila niya ang kumot at kumuha pa ng mga kumot sa cabinet ko. What are you doing? I said. Tinutulungan kang tumakas. Wika niya pa at tinali ang mga kumot na kinuha niya. Tinali niya sa matibay na bakal ng bintana ko ang nasa hulihang bahagi ng kumot at itinapon ng iba sa bintana.
Nagmuka itong lubid. Lumapit siya sa akin at may binigay na susi. Nasa baba ang sekretary ko. Dadalhin ka niya kung saan nakapark ang motor ko na hindi makikita ng mga parents natin. Puntahan mo na si Adrian, Glyza. Hangad kong kaligayahan yung dalawa. Saad niya. Thank you and sorry, Andrew. Wika ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Just like the moon, I will continue admiring you from afar. Hanggang sa maturuan ko na rin ang sarili ko na kalimutan ka. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Bye, Andrew. Wika ko. Aakyat na sana ako nang hinawakan niyang kamay ko. Before you go, can you do me a favor? Sure. What is it? Punch me. Ha? For the second time ay nagulat ako sa sinabi niya. Punch me. Para hindi rin naman halata na pinatakas talaga kita. Baka pagalitan talaga ako eh. Wika niya. Sigurado ka ba? Masakit akong sumuntok, Andrew. Paalala ko. Lumapit ulit ako sa kanya at naghanda para suntukin ko siya. Napagkasunduan namin na sa pisngi ko siya susuntukin para kitang-kita ang pasa. Huminga ko ng malalim at buong lakas na ginawaran siya ng suntok. Pagkatapos ng pangyayari sa bahay ay gaya ng sabi ni Andrew, ay nakaabang sa akin ng sekretary niya. Nang nakababa na ako, hinatid niya ako kung saan ang motor na sinasabi ni Andrew. Bago rin ako umalis ay nagpasalamat muna ako sa kanya. Mabilis kong pinatakbo ang motor. Pagdating ko'y agad kong pinark sa gilid ang motor at tumakbo papasok sa main na pintuan namin. Adrian! Yaya Celia! Saad ko. Ma'am! Naku po, Ma'am Glyza! Wika ni Yaya Celia at lumapit sa akin. Napaupo ako sa sahig at ganoon din siya. Nagyakap kaming dalawa. Asan po si Adrian? Hindi pa umuuwi eh. Baka mamaya andito na siya. Kumain ka na ba? Inalalayan ako ni Yaya paupo sa dining area. Hindi pa po eh. Wika ko at umupo. Diyan ka lang muna, ipaghahain kita ng makakain mo. Iniwan niya muna ako at pumunta sa kusina. Pagkatapos kong kumain ay sinamahan ako ni Yaya Celia na papunta sa kwarto ko. Pagbukas ko'y nakita ko agad ang isang malaking teddy bear. Sa sobrang laki nito ay nakuha niya ng kalahati ng space ng kama ko. Nilagay dyan ni Sir Adrian. Baka daw kasi mabigla kang umuwi na wala siya. Kaya yung teddy bear munang kasama mo. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Lumapit ako sa kama at umupo. Hinaplos ko ang kamay niya. Salamat po, Yaya Celia. Magpahinga ka na dyan, iha. Ngumiti siya sa akin at lumabas na ng kwarto ko. Bago ako matulog ay naghapat muna ako at nagpalit ng pantulog ko. Paglabas ko ng CR ay biglang may yumakap sa akin. You're back. Wika ni Adrian habang nakayakap sa akin. I can't breathe, Adrian. Kumawala siya sa pagkakayakap sa akin at ngumiti. Sorry, I missed you, Glyza. Biglang nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Me too, Adrian. Kumusta na ang kumpanya niyo? Ganon pa rin. Nag-aalala lang ako kay na mami at daddy kasi sila talagang naaapektuhan sa nangyayari ngayon. Sinasabi na nga ni daddy na isuko na lang ang kumpanya. Anong sinabi mo sa kanya? Ayokong bitawan ang kumpanya. Pareho namin pinaghirapan ito. Ayoko naman na sa ganito lang ang babagsak ang pinaghirapan namin. Umikot ako at humarap sa kanya. Kaya natin to. Magiging maayos din ang lahat. Teka lang, paano ka pala nalabas sa inyo? Tanong niya. Tinulungan ako ni Andrew. Ayaw niya rin naman na matuloy ang balak na kasal ng mga magulang namin na para sa amin. Kahit na nagtapat siya na may feeling siya para sa akin. Siya? May gusto sa'yo? Tsaka kasal? Naguguluhan na saad ni Adrian. Gets ko din naman siya. Pati ako hindi ko rin maintindihan ng mga nangyayari sa akin. Pareho kaming umayaw sa kasal pero sure ako na ipipilit sa amin yun ni na daddy. May natanggap ka ba na papers? Wala namang dumating sa akin. Ipapakasal nila kami na hindi alam nila, Adrian. Mga hibang na nga sila. Wika ko sa aking sarili. Magpahinga ka na muna, Glyza. Baka bukas na lang ulit tayo mag-uusap. Tumayo siya at naglakad papalapit sa pinto. Adrian, pahabol ko. Yes, humarap siya sa akin. Good night. Good night, Glyza. He smiled at me. Binuksan niya ng pinto at lumabas na ng kwarto ko. Andrew's POV. Ano ba kasing ginawa mo? Galit na saad ni Daddy. Nasa kwarto kaming lahat ngayon ni Glyza. She punched me, Dad.
Pipigilan ko sana siya pero sinuntok niya ako. Pagsisinungaling ko, tumawak sa pisngi ko. Pero sa totoo lang ang sakit ng suntok ni Glyza. Grabe, ang lakas pala ng babaeng yun. Let's report her. Babalik siya dito kapag alam niya nakakasuhan natin siya. Wika ni Dad. Ayokong magkaroon ng record sa pulis ang anak ko. I'm sorry sa ginawa niya sa'yo, iho. Singit ng daddy ni Glyza. Okay lang po, Tito. Hindi pwede na palagpasin lang namin to, Mr. Rivera. Sinaktan niya ang nag-iisang tagapagmana ko. Pagdidiin ni Daddy. Alam ko na may iba pang gusto si Daddy. Ginagawa niya lang akong excuse para maipit si Mr. Rivera. I will punish her, Mr. Suarez. Palagpasin mo na lang muna ito. Nahirapan man kami sa pakikipag-usap kay Daddy ay pumayag na rin naman siya. Ginamot rin ng mami ni Glyza ang pasako sa pisngi bago kami umuwi ni Daddy. Anong nangyari sa'yo, anak? Wika ni Mami pagka-uwi namin. At anong ginagawa mo dito? Wika naman ni Daddy. Bakit? Bahay ko rin ito, no? Wala naman akong sinabi na bawal ka dito. Ang tinatanong ko kung bakit andito ka. Siyempre, para dalawin ang anak ko. Alangan naman na ikaw ang dalawin ko. Alam ko na kung saan to hahanto. Mahaba-habang away na naman to. Habang nagbabatuhan sila ng mga salita ay dahan-dahan na akong umakyat papunta sa kwarto ko. Andrew, siyan! Bumukas ang pinto at pumasok si Mama. Ma, sabi ko naman sa'yo na Andrew lang ang itawag mo sa akin. Wika ko habang kinukuskus ang buhok ko ng towel. Bakit naman? Pinaglaban ko kaya yung Andrew siyan mo na pangalan sa daddy mo. Alam mo bang gustong ipangalan sa'yo ng daddy mo nung bata ka pa? Ano po? Arnulfo Suarez. Kaya pinaglaban ko talaga ang Andrew siyan. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Siguro ang ganitong personality ni Mamang nagustuhan ni Daddy noon. Kaya pinakasalan niya si Mama. Lumapit siya sa akin at kinuha ang towel ko. Upo ka, anak. Wika niya. Umupo ako sa kama at siya nang nagpatuyo ng buhok ko. Thanks, Mom. Ano ba talagang nangyari? Sabi ng daddy mo, sinuntok ka daw ng anak ng mga Rivera. Well, she really did. Bago pa magwala si Mama ay kwento ko sa kanyang lahat. Pati na rin ang feelings ko para kay Glyza. Sa kanya lang talaga ako nakakapag-open up ng mga ganitong bagay. Matuloy kaya ang kasal ni Glyza at Andrew? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.